Okay, magandang hapon po at happy birthday kay Pres Adelpa at kay Bien. At sa oras na ito, sa ating cell group ngayong September 29, 2024, nagpapasalamat po tayo na meron na tayong tatlong cell group ngayong month na to no? Ito ang isang cell group natin, cell group number 1 sa Marcianas Garden, cell group number 2 sa Barangay Hall ng Malagasang Wambi, pag-duty ko paglinggo ng gabi. Ang cell group number 3 natin doon sa Barangay Hall ng Malagasang 1D sa pangunguna ni Cap Charlie Tapawan. At tunay nga na hindi lang tayo relational, missional. Ibig sabihin, gusto natin na hindi lang tayo mag-enjoy sa fellowship natin, kundi ma-reach out din natin yung ibang mga tao sapagkat ito yung ating pag-uusapan. Yung tinatawag na let us go back to our original design. No? Maganda sa bawat mga nag-birthday o maging sa atin, dapat ma-realize natin o magbulay-bulay tayo. Ano nga ba dahilan ba't ako nilikha ng Diyos? Maganda alam natin yung sagot doon What on earth am I here for? Bakit ba ako isinilang? Bakit ba ako nabuhay pa sa mundong ito? Ano ang dahilan? Ano ang purpose? Kaya dapat makita natin yung original design. Meron tinatawag na transition yun Una, we are born. Tayo hinubog. Tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya nga tayo pinakamagandang nilikha sa balat ng lupa. At bukod doon, tayo ay nilikha na merong taglay na abilidad at kakayanan para gamitin sa pagtatrabaho, sa paglilingkod, sapagkat yun na sinabi ng Deuteronomy 8:18, remember that the Lord your God has given you the ability to produce wealth. Meaning, meron kang, nasa kalooban mo, merong kayamanan sa loob mo. Ang problema nga lang, hindi lumalabas. Hindi pa natin napapalabas, hindi natin nadidiscover. Yun ang dapat na makita natin. Kasi, nakarelate doon kung ano ang iyong gagampanang tungkulin dito sa mundo. Kung ikaw ay nilikhang ibon, ang gagawin mo, lilipad. Kung ikaw ay nilikhang isda, ang gagawin mo lang, lalangoy. Ibig sabihin, dahil yun yung ability mo. Kasama yon sa paglikha. Ikaw, ano yung inability na meron ka? Kaya nga raw po, ang pinakamayamang lugar, ayon sa ibang mga matatalino, ay sementeryo. Sa bakit? Kasi doon nakalibing yung mga talentong hindi nagamit. Yung mga idea na hindi na ibahagi. Yung kanta na hindi na-compose dahil yung mga taong yon na namatay, namatay silang nahiya na i-share yung talent nila. Yung magagandang painting na hindi na ipinta kasi yung pintor patay na, natakot siyang magpinta kasi iniisip nila baka sila ay mapintasan. Tatandaan po natin yung paglikha sa atin ng Diyos tama. Walang pagkakamali. Minsan lang minamali natin yung paano natin tinitingnan yung ating sarili. Paano nangyari yon? Because we are formed, ang susunod na nangyari, tayo ay na-deform. Alam niyo yung deform? Di ba? Ibig sabihin, nawala sa forma. At yun ang nangyari sa mga tao, nawala sa forma. Dahil nung tayo nagkasala ang ating mga ninuno, doon na pumasok yung galit. Doon na nagpasok yung inggit. Di ba si Cain na inggit kay Abel, kaya pinatay niya ito. Doon na nagkaroon ng pagtatayo ng Tori ng Babel. Ang mga tao ay gustong maakyat ang langit sa pamamagitan kanilang sariling abilidad na parang ang yayabang na ng mga tao dahil sila nga ay may mga angking galing. Minsan yung galing nila di ba? Yun, nakakayabang na dahil nga mahuhusay. Talagang may mga tao, mapapansin nyo sa Bible, pag binasa nyo, mayroong magaling mamana, may magaling sa espada, mayroong magaling magtayo ng mga
bahay o kaya ay templo, tabernakulo, merong mga abilidad. Kaya nga lamang, dahil na-deform ang ugali ng mga tao, na-deform, ibig sabihin, nung na-form tayo, may relationship tayo sa Diyos, meron tayong intimate relationship with God. Kaya lang nung na-deform tayo at nagkasala tayo, sabi ng Bible, lahat ay nagkasala at di nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Naputol ang relationship natin. Kaya na-deform. Ano yun? Nung nasa paraiso pa tayo, masaya. Walang problema. Walang stress. Pero nung pinalayas na ang tao sa paraiso, punong-puno na ng stress. Hanggang ngayon. Nakikita nyo? Ang mga tao ay nawalan ng direksyon para silang mga tupa na walang pastol. Ibig sabihin, tayo ay tungo sa pagkapahamak. Kaya pumasok ang sakit, na-deform na tayo. Yung katawan natin na maganda ay biglang nasira. Dahil pumasok yung kasalanan, na-deform yung katawan natin. Na-deform yung isip ng maraming mga tao. Na-deform ang puso ng mga tao kasi naging punong-puno ng mga hinanakit at galit. Naging bitter at hindi na naging better. Bitter na. No? At ang naging problema ngayon, ang mga tao hirap nang magpatawad. Kaya yung sakit, tuwan-tuwa naman. Nag-e-enjoy siya na mag-stay sa katawan natin, kasi punong-puno nga tayo ng galit sa manaloob. Yung pa naman yung vitamins ng sakit. Yung galit, yung hinanakit, yung sama ng loob, yung stress, gustong-gusto yan eh. Kasi yung stress, ibig sabihin ng kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, pagpunta pero naniniwala ako, sabi nga, kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pwedeng magkaroon, una, na-form tayo, ikalawa, na-deform tayo, ang pangatlo, mare-reform tayo, reformation, dahil kay Jesus. Sabi nga ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa sa Panginoon sa Kristo ay magiging bagong nilalang. Isipin mo, babaguhin ka uli, lilikain ka, siya'y magiging bagong nilikha at mawawala ang luma niyang pagkatao at siya'y magbabago. Ito'y pagbabago mula sa loob palabas. Hindi na itsura mo babaguhin, yan na itsura mo. Ang babaguhin, ugali natin. Magkakaroon tayo ng tinatawag na beatitude. Magkakaroon tayo ng tinatawag na beautiful attitude. No? Minsan yung iba ay talagang kilay is life. Ang pinagaganda lang ngayon ay kilay. Pero nakakalimutan pagandahin ang mga ugali. Pero gusto ko basahin lang yung beatitude. Alam nyo, ito ang pagpapala. Pag meron kang beatitude, kahit hindi mo hingin yung blessing, hahabulin ka ng blessing. Babasahin ko lang po ito. Ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kung di ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aalawin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Ito pala nakapagpapasaya ng buhay. Ang unahin mo ang Diyos. Magbasa ka ng Bible. Ang mag-pray ka. Yung pala nagpapasaya. Hindi pala Mobile Legend. Ang sabi rito, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak
sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ano po? Yun, sapagkat malaki ang kanilang gantimpala sa langit. No, napakaganda, no, ng pangako to, pinagpala. Lahat nga po ng pinagpala, sumagot ng Amen! Amen! No, di ba? Dapat yun ang inaangkin mo araw-araw. Ika'y pinagpala, hindi ka minalas. Hindi pinigo. Ika'y pinagpala. Ang lakas naman ng pagkakasabi niyo na Di ba? Hindi ka minalas, ika'y pinagpala. You are blessed by God. No? Ika'y pinagpala ng Diyos noong pamanguna na ika'y nilikha. You are blessed. Kaya lang na-deform. Pero ngayon, mare-reform. At ang kasunod doon, transform. Paano nangyayari yun? Sabi ng Romans chapter 12, ito yung paraan. At dito natin tatapusin ang ating maigling sharing. Gusto ko lang basahin sa inyo itong Romans chapter 12. Ito yung transformation. Ang transformation kasi, ito yung renewing of our mind. Kasi minsan, ang problema talaga nasa isip natin. Meron tayong tinatawag, kaya hindi tayo mayaman, meron tayong tinatawag na poverty mentality. Sinasabi natin, pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap. Hindi mo kasalanang ipinanganak kang mahirap. Ang kasalanan mo nga, pag namatay ka, mahirap. Dahil meron ka palang ability, hindi mo naman ginamit. Maraming opportunity na darating sa buhay mo mula ngayong araw na ito na magtiwala ka lang. Maraming mga breakthrough, maraming mga blessing na darating sa atin. Kinakailangan lang nating magamit ito ng tama. Paano ang gagawin natin? Ang sabi rito, Romans chapter 12, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayaw sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Napakalinaw, di po ba? Anong gusto ng Diyos sa atin sa transformation? Ibig sabihin nun, renewing of mind. Babaguhin natin yung mindset natin. Okay? Yung mga hindi maganda. Tanggalin na natin yung mga maling kaisipan. No, yung negative, tanggalin na natin yon. Tanggalin na natin yung doubt. Tanggalin na natin yung mga galit, mga hinanakit, sama ng loob. Kinakailangan magbabad tayo sa salita ng Diyos, magbasa tayo araw-araw, makinig tayo ng salita ng Diyos para patuloy na malinis yung ating isip at magbago. It's because, sabi nga, pag ikay anak na ng Diyos, we have the mind of Christ. Meron tayong kaisipan ng tulad ng sa Panginoon sa Kristo. Hindi siya nadadaig ng mga problema. Si Jesus, hindi nadadaig ng mga problema. Okay? Kaya nga dapat makita natin ang buhay natin ay may transition. Kung saan tayo patungo. Una, sa ginawa ni Jesus na redemption, na tayo tinubos niya sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, no? At sa kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng tinatawag na justification. Pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And after that justification na tayo pinawalang sala at nilinis, sumunod yung sanctification. Araw-araw, patuloy tayong pinapaging banal. Araw-araw, patuloy tayong binabago. Kasi isang araw darating, sabi nga babalik si Jesus at kukunin yung kanyang mga anak, o ang kanyang mga tagasunod, ang mga naniniwala sa kanya. ang pinakadulo natin, glorification. Ibig sabihin, yung katawan nating nabubulok, mapapalitan na ng katawang hindi nabubulok. Yung na-deform, magkakaroon ng glorified body. No? Ito nagkakasakit to Pagdating natin sa langit, wala nang trangkaso. Kasi kaya raw nagkaroon ng trangkaso, bukas yung trangka, nakapasok yung aso. Trangkaso. Ibig sabihin, may open door may galit ka kasi, baka na-overpatik ka, may open door yung sakit, kaya pumapasok no? Kaya nga dapat
i-reject natin. Ang ano? Yung mga virus, mikrobyo. Kaya kinakailangan, no, paniwalaan natin, ito, temporary lang tayo sa lupa. Tayo ay turista lang dito. Isang araw, babalik tayo sa talaga nating langit. Ano sabi ni Jesus? Okay? At ang sabi po sa John chapter 14, gusto ko lang pong basahin to bago ako manalangin. Ang sabi po ng John chapter 14, verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Kaya umakit si Jesus sa langit, nire-ready na yung mansyon nyo. Yung mansyon natin. Paglalagyan. Nakagawa na ba kayo parang Kimpi, Carlo ng mansyon? Napakahirap gawin noon. Pero yung mansyon, napakarami kwarto noon. Ito, hindi ko pa masasabing mansyon to eh. Pero ibig sabihin, may mansyon tayo sa langit. Kaya hindi ka mahirap. Atilina, May kanya-kanya. hindi ka mahirap kasi may bahay ka na sa Woodlane, may mansyon ka pa sa langit. O, di ba napakaswerte natin? Yung iba, may mansyon sa lupa, walang bahay sa langit. Ayoko ng porto. Kasi hindi sila. Hindi ako makakahanda. Hindi, huwag ka mag-alala, Tilina, glorified body na nga eh. Wala nang rayuma sa langit. Oo. Walang mahirap. Ang sabi rito, kaya nga, ano sabi? Mayroon tayong mansyon sa langit. Kaya nga po, ang ating pinakadulo na po patutunguhan ay glorification. From redemption to justification to sanctification to glorification. Kaya tayo under construction. Ibig sabihin, binabago tayo araw-araw ng Panginoon. Ako, hindi pa ako, under construction pa rin ako eh. Pero ang sabi ng Bible, siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo, ay lulubusin niya ito hanggang sa muli niyang pagparito. Maging willing ka lang, sabi nito, ialay mo ang sarili mo. Magpasakop ka sa Diyos. No? At magpasya ka magbago ngayon. Sabi nga ng isang awitin, if I change, everything changes. By your Spirit, O Lord, purify my heart. If I change, everything changes. Kaya nga sa oras na ito, ialay natin ang ating mga sarili sa Panginoon at tayo ay manalangin. Sumunod lang kayo sa isang maikling dasal na ito at sabihin natin, Panginoong Asus, sa oras pong ito, lumalapit po ako sa inyo. Inaamin ko po na ako'y nagkasala. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan at binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Mula ngayon, ako'y susunod at maglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin. Amen. Amen. Okay, lahat ng mga tumanggap kay Jesus, pumalakpak ng malakas. Yan ang ating mga kapatiran. Okay, at siyempre, sa atin nga pong pagtatapos, gagawad ko po ang bendisyon. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami na ang salita hindi babalik sa iyo nang walang nagagawa. Ito'y nagpapagaling, ito ay nagpapalakas, ito ay nagpapaulad ng aming pananampalataya. Kaya nga sa bawat isang nakasama namin ngayong araw na ito, igawad niyo po ang inyong mapagpalang bendisyon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang kapayapaan ng Panginoon Kristo at ang kaaliwan ng Banal na Espiritu ay sumaaming lagi habang kami ay nabubuhay. Hahayo kami at magtatagumpay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.